Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung World Youth Day noong 2023 ay ginanap po sa Portugal, August 1 to 6, sa Lisbon. At ang daming mga kabataan na pumunta doon, galing sa mga iba't ibang bansa. Ang mga schedule po doon, ang mga naganap ay nagkaroon po sila ng misa, may katekismo, mayroong youth festival, and nagkaroon po sila ng audience sa ating Santo Papa. At ang tema po nung gathering na iyon ay itong ating gospel today, part of it. Yung tema ay, Mary rose up and went in haste. Yan po yung tema. Bumangon at naglakbay si Maria. At isa lang ang mensahe ni Maria na dala-dala si Jesus na nasa kanyang sinapupunan. It is the gospel today. At mas kilala po ito as the visitation. Diba? The visitation. Mary visits Elizabeth. Itong liturgy natin today teaches us about what is most important sa buhay ng isang Kristiyano. And that is to bring Jesus, the Word, to bring Jesus Christ Himself to others. Kaya si Mary, pagkatanggap, humayo agad, pumunta kay Elizabeth. And that time, she was pregnant, mga 2 months, tapos naglakbay siya ng mga 100 miles just to be with someone who was in need of help, Elizabeth. Komplikado po yung pagbubuntis ni Elizabeth. Imagine, matanda na, nakatungkod na, tapos buntis. Diba? Komplikado. And si Zachariah, maybe nagtatrabaho yun kasi lalaki lang naman yung nakakapagtrabaho noon. Lalaki yung bumubuhay sa pamilya. At ito po ang misyon ng bawat Kristiyano. Ito po yung task natin. To make Him known to the ends of the earth. To make Him known to the ends of the earth. Alam niyo, ako personally as a priest, marami na po akong parokyang napuntahan, pero napagnilayan ko na lahat talaga planado ng Diyos. Lahat ng assignment ko. Yung unang assignment ko ay sa parokya ni San Santiago de Apostol, St. James the Greater. Si St. James the Greater po ay martir. Ang kasama ko kong pare, isang matandang pare, classic na matandang pare. Pero hindi naman po siya masama. Yun nga lang, yung orientation niya is kung anong utos ko, yun lang ang gagawin mo. So as a young priest, wala yung idealismo mo bilang batang pare. Tapos, I was passive for 5 years. Kung anong utos, yun, gagawin ko. And that was for 5 years. Marami din naman po ako natutunan sa kanya. Salamat sa Diyos. Itong St. James the Greater na parokya ay isa pong town, nasa isang town. Tapos mayroong mga upland na yung ginagamit pagpunta doon ay bangka. So river yung dinadaanan namin. And mostly ng barangay doon, ako yung pumupunta kasi ako yung bata. Yung sumunod kong parokya ay isla naman. Now, I was passive for 5 years and then nadala ko yung tendency na iyon sa parokyang iyon. Kung anong schedule, yun lang. Yun lang ang gagawin ko. So, strictly speaking, wala akong structure when it comes to program how to run a parish. St. John the Baptist yung parokyang iyon, isla, mission area. Tapos sa St. John, alam natin na martir. So, 2 martir na yung napuntahan kong parokya. Sabi ko, baka maging martir ako nito.
Alam niyo po ba yung sumunod na parokya ko, pagkatapos ko doon, ay napunta ako somewhere sa Bikutan. Guess what? Yung parish ay our mother of perpetual help. Diba? Wala akong structure. Our mother of perpetual help. Ibig kong sabihin, nangangailangan ako ng tulong. And it so happened na yung paring na assignan ko, madetalyeng masyado, kahit yung langgam nakikita. So kung mayroong mga gawain, practice mo. Kailangan walang mali. Practice mo. Madetalye siya. And so, nagkaroon ako ng struktura. Bumalik po ako sa amin, March 14, 2019. March 14 ng gabi, lockdown. Tama po ba? Diba? 2020, pandemic na. Pagkarating ko doon, after how many months, alam niyo kung saang parokya ako napunta? Kay Mama Mary na naman, Immaculate Conception. Immaculate. Pure. Ewan ko kung pupuruhin ako noon. Pure. So mula sa tulong, our Mother of Perpetual Help, punta ka naman sa Immaculate Conception. Pagkatapos ko doon, after a year, ito naman yung napuntahan kong assignment. Saint Anthony of Padua Shrine. Sa parokyang iyon, everyday po, ganitong misa, everyday, hindi mga taga doon ang nagsisimba. 90%, 95%. Mga pilgrims, yung nagpupunta mula sa iba't ibang lugar. Medyo nakatulong po ako doon sa aking parish priest, sa team ministry. And then pagkatapos po doon, dito na ako sa Peña Francia napunta. So 2 martir, 2 Santa Maria, 2 shrine. Yan po ang napuntahan kong parokya. Sa lahat nitong parokyang ito, I had only one task. Alam niyo kung anong yon? To proclaim the Word of God. Yan po ang pinakaunang gawain ng pare at ng kahit sinong Kristiyano. To proclaim the good news who is Jesus. To proclaim the good news who is Jesus. Ang salitang nagkatawang tao. To bring His presence, especially to the needy. Ito po yung nangyari sa gospel, di ba? Si Santa Maria, dala-dala niya sa Jesus sa kanyang sinapupunan to someone na nangangailangan ng tulong. Si Elizabeth. Alam nyo, sa pagmimisyon po bilang Kristiyano, hindi po madali. And bilang pari ng 13 taon, I had so many realizations sa mission na ito. And for today, I just would like to invite you to remember one thing sa pagmimisyon ito. Huwag pong magmadali. Never worry about the result. Kasi it's always a process. Some will listen, some will not. May mababago ka, may matutulungan ka. Yung iba, magre-resist. Hindi. Mayroong iba, bukas yung puso. Mayroong iba, sarado yung puso. May ganon. Some will obey, some will not. Some will help you, and some will not. Yung iba, sisiraan ka pa, pero marami din namang mabuting tao. Ganun po yun. And I know, bilang mga Kristiyano, gusto natin kaagad-agad resulta. No. It's a very long process. And it will take time. Look at Zechariah. Dasal ng dasal, di ba? Their prayers were answered. Matagal na. But still in God's time. And so yung punto po, yung tawag po sa ating lahat,
At pinapaalala sa atin ito ngayong araw to proclaim Jesus no matter what. To proclaim Jesus no matter what. And hope and pray that His presence, His word, may dwell in the hearts of many, if not all. Of many, if not all. So yes, go and proclaim.